Ayan, nag-aayos na kami ng bagahe niya. Nakapamili na kami ng ibang mga babaunin niya. So, yun. Ayan. May mga secret yan, di ba? Argent, may sausage. Ayan, putina. Ayan, may kape rin siya. Ayan. Century tuna. Di ba nandito na sa loob? Ayan, meron siyang kombi. Siyempre, may biscuit siya. Kasi may mga chinelas siya. Yan. Ito pang prayer chinelas niya. Ito pang bahay niya. Yan. Yan ang kanyang mga gamit. Siyempre, meron siyang Skyflex. Yan, naisipan natin ibang gamit niya. Ayan, hello. Today's video, tara samahan nyo akong mag-ayos ng mga bagay, ng mga luggage bilang isang OFW. O, diba? Kailangan meron tayong luggage na bit-bit tayo ng mga damit-damit natin at mga pagkain. At syempre talagang minsan nakaka-stress din magbalot-balot ng mga bagahe, no? Di mo lang kung ano kukumpletuhin mo, ano gagamitin mo, ano kailangan bitbitin mo, talagang minsan talaga nakaka-stress. Pero syempre, di ba, talaga tayong OFW, kailangan masanay tayo sa mga ganyang buhay, yung pagbabagahe, pag-luggage, pag-aayos. O, di ba, talagang kailangan timbangin mo yan kasi mahirap nang mag-overload. Pag nag-overload ka, hindi iiwan mo yung luggage mo sa airport or babayaran mo. O, diba? Kaya naman talagang kailangan todo timbang tayo. Hindi pwedeng walang timbang. Hindi pwedeng ano na lang, tsaka-tsaka na lang. O, diba? Bawal yun. Hindi pwede sa buhay natin yung OFW. Pero syempre, dahil sanay na tayo sa mga ganyang balutan, kaya na natin yan. So, wala na tayong dapat ikabahala kung sobra man o kukulang. Pero syempre, mas maganda rin kulang. O, diba? Kaysa sumobra. Pag sumobra, manghihinayang ka lang. Iiwan mo lang doon. O, diba? Kaya naman talaga sabi ko, ako mag-aayos dahil expert ako dyan. O, diba? Siya si balibag lang. Pero syempre, kinuha ko yung mga dapat importante, pero may mga space pa siya at marami pang kulang. Sabi ko, sige ko, ano gusto mong bitbitin, sabihin mo lang sa akin, ako na magkakamada niyan. O, diba? Para naman talaga nasulit ang bagahe, di ba? Luggage mo kailangan talaga mas marami para at least kahit paano hindi ka nabibili ng kung ano-ano ron, o di ba? Kasi naman OFW tayo, hindi naman tayo yung magbabakasyon, no? Syempre pag OFW, kailangan marami tayong bit-bit na ano, mga talagang survivor, di ba? Pag survive sa atin doon, hindi naman puro bili. Syempre, unang buwan pa lang tayo magtatrabaho. So kailangan natin ng magtipid muna sa unang buwan, o diba? Syempre para bang abuelo tayo, hindi pwedeng puro tayo gastos, puro pagkain. O diba? Nakaka-relate yung mga OFW dyan, lalo na yung mga talagang sa labas, yung mga hindi DH, diba? Kasi syempre DH kahit pa paano, mayroong binibigay mga amo nila mga pagkain, yung mga mabait na amo. Meron na iba, wala talaga, diba? Pero pag ganyan talagang ang amo mo, company talaga, yung ganyan, o kailangan talaga mayroon kang sariling pagkain kasi walang libreng pagkain doon. O diba, kahit paano kailangan talagang magtipid-tipid pag unang araw ng buwan ng trabaho. Kasi kung iisipin talaga ang ibang DH, talaga napupunta sa mga masuswerteng amo, talagang kahit pa paano may mga libreng pagkain sila. Pero syempre may mga baon na rin sila mga pagkain, pero hindi natin alam kung iba talaga libre, iba talaga kailangan talagang umano sa bulsa mo, di ba? Pero dati may mga nakilala ko mga DH na talagang super swerte sa mga mga amo nila. Diyos ko, Mio Marimar Porgoso, talagang todo bigay sa kanila, lahat ng mga pagkain nila, kahit yung mga gamit nila sa katawan, sabon, lotion, talagang kahit mga napkin, ay nako, talagang minsan sagot pa rin ng mga amo, 'di ba? Talagang swerte nila sa mga amo nilang ganon. Kaya naman talagang tiis-tiis lang sa unang buwan, pangalawang buwan, tatlong buwan.